Yo, what's up mga kaduit? Ayan, magandang tanghali po sa inyo lahat, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Ayan, kumusta po kayong lahat? At ngayon ay share ko lang yung aking project. Ayan. So meron tayong plano sa ating Kawasaki Barako. After na nabuo natin, ayan, hindi tayo na-satisfied. So since nagbago yung plano natin, yung mga plano natin dahil hindi na natuloy yung ating pa-sidecar, mayroon akong project na gagawin sa kanya. Ayan. So nag-order ako ng mga piyesa. Ayan, na ito na. Halos kompleto na yung mga piyesa natin. Ang kulang na lang ay manibela at saka yung sprocket. Ito ay napagdesisyonan ko nung mga nakaraang linggo lang. Kasi yung motor natin ay okay na lahat, naka-set up na okay na yung makina, nagagamit na natin, kumpleto na rin lahat, nakarehistro na rin, and then sa lalo't higit sa lahat ay kondisyon na. So since okay na, kondisyon na, nagagamit na natin, gusto ko naman siyang papormahin muna ngayon, sa ngayon. Ayan. So nag-order tayo ng mga piyesa. Ang unang-una kong in-order ay yung ating swing arm. Ayan, ito yung swing arm natin, CNC na MTR lang naman, hindi na ako nag-GRP kasi pag GRP napakamahal. CNC na MTR, ito yun. Ayan mga kaduit, MTR na CNC. Ayan, napakaganda oh. Excited na akong may kabit natin to sa ating Kawasaki Barako na gagawin nating Pantra. Ayan. So MTR ang in-order natin. Tapos umorder din ako ng mga spacer para kung sakaling may conversion tayo, na hindi mawawala ng conversion, nag-order din ako ng mga spacer. Ayan. 25 pesos lang naman ang isa nito. So ito ang bili ko, 2699. 2699. Yun kasing nasa 2 plus ng GRP ay medyo low quality, kaya hindi ako nag-order ng GRP. Ang maganda sa mga GRP yung mga around 3 plus to 5,000 na. Eh hindi na kaya ng budget natin pagka ganun. So ito, nag-order din tayo itong mga spacer. So yan. Para in case na kailangan natin mag-spacer, meron tayong magagamit na malambot putulin, unlike ng mga tubo-tubo na i-spacer natin. So hassle siya kasi matigas siyang putulin. Ayan. And then ang next nating in order ay yung ating hub. So nag-order tayo ng hub kay Boss MSK brand. Ayan, MSK. Pang-Xarin naman to, pang Wave 125 yan. Xarin 125. So ang ginawa ko, inano ko na, pininturahan ko ng powder coat. Ayan, pina-powder coat ko. Kasi yung MSK wala siyang coated, parang plain na ano lang siya, alloy. So kaya ang ginawa ko, pinturahan natin. Ayan, napakaganda oh. So wala naman akong concept na sinusunod dito, ano lang to, chop suey lang oh. Kumbaga, gusto ko lang maging maganda sa paningin ko. Kasi kung mag-straight concept tayo na halimbawa GRP or kung ano man, mga concept na Thailand na yan, APR or ano pa mga Thailand look, eh hindi natin kaya. So gusto ko lang maging maayos-ayos tingnan yung Barako natin after ng napakahabang panahon na serbisyo niya, tapos natambak, almost 5 years na natambak. So wala na sanang pag-asa, 4 kilo na sana, pero naisipan nating i-restore dahil sa sentimental value niya. And then yun nga, natuto na tayo na mag-ayos-ayos, kaya naisipan natin na i-restore. Tapos ang next nating in order ay yung ating ito, kasama to ng in order natin, brake panel na yun, pang Wave. Yung dito, yung meron na nito, wala na siya nung brake arm, basta yung nakalagay dito sa ilalim, nalimutan ko na, medyo na ano tayo may mental block tayo. So ito kasi ang kagandahan nito, ipapasok na lang siya dyan.
lalagyan mo na lang siya ng goma para hindi siya tumunog. Ayan. Nakaganyan na siya. Hindi na siya sabihin mo na tutunog. Lalagyan mo pa ng support na bakal. Brake arm ba yun? Basta ganun. So yan, ito yung order natin. Ito nasa 300 pesos to. Hindi pa kasama to ha. Ito nasa 75 yata. Yan. Wala pa yung ano dito, yung pinaka-oil seal. Hindi pa tayo nakabili. Tapos ang kasabay nito, ito mura lang naman to. Around 45 pesos lang yan. And then itong MSK din na plunger o yung ating sprocket hub. Ayan. So kasama siya dito. So isang set na rin to, mayroon na rin bearing. Ang nalimutan ko palang orderin ay yung sprocket. Ayan, hindi pa tayo nakaka-order. Tingnan natin kung makakawa tayo ng 34 or 32. So MSK din yan. Ito nasa 200 to 80 ganyan parang. And then ang sumunod na dumating ay ito sumunod. Hub ng Mio Sporty. So bakit ito yung nilagay natin? Kasi gusto natin mag-convert ng disc brake. Ayan. So ang na-set up ko na rin to, nalagyan ko na ng bearing. Ayan, may bearing na siya. Pinturado na rin yan. So natipak ko. So ang nilagay natin bearing dito 6202 para swak pa rin yung iyahin niya dun sa kanyang shock. 6202 pareho. Okay na rin yan, naset ko na. So nagkaroon siya ng kunting tama. So ano na lang natin yun. So ito naman NTR, kasi wala akong makuhang MSK na front. Tapos ang next na dumating ay itong caliper. Ayan. Yung ano muna, disc pala. So sabay-sabay na ito eh. Disc. So yung disc natin, ayan. So light and disc na nalimutan ko na kung anong pangalan nito, pero okay rin naman to, maganda rin siya. So ito ay nasa 200 plus lang. 200 around 280 yata bili ko dito. Ayan. Light and disc. Tapos ang kasabay nito, itong caliper. So, formula na 8.1 caliper binili natin. So, yan yung ilalagay natin. Medyo mas maganda siyang tingnan kumpara dun sa mga ordinary na caliper. Pero hindi ito ganun kamahal. Wala pang ano to, 500 yata. Para nasa 480 bili ko nito. So, magmo-modify na lang tayo ng bracket. Meron na akong idea kung paano ko siya gagawin. Meron naman siya sa bracket sa Shopee. Kaso ang mahal ng bentahan nila nasa 600 to 800 yung bracket. Since tayo naman ay may mga gamit, kaya na natin gawin yun. Tapos, ang sumunod ay itong CNC Racing. So, medyo nagdalawang isip ako dito. Ang na-order ko red, pero ang gusto ko talaga sanang orderin yung silver lang or white. Kaya lang nag-out of stock bigla ay sa kagustuhan ko maka-order na. So na-order ko ay red. Kasi red din naman yung motor natin. CNC na red. Ayan. So ito nasa 800 lang to, mura lang to mga karit. Hindi siya masyadong fancy tingnan kasi medyo maganda rin naman. Sa 800 pesos to. CNC. So, hindi na rin siya ganun ka low quality. Nasa around 800 pesos. Kasama na shipping dun mga kabit.
Tapos ang sumunod ay yung ating CNC na ehe. Gagamitin natin sa ehe sa likod at saka sa swing arm. 310 ang isa, bali 620 plus shipping. May shipping pa yatang 10 pesos o 11 pesos to. So dalawa. Ang bibilin ko na lang ngayon sa unahan, pa bahala na kung anong mabibili natin sa unahan. So dalawa to, para sa swing arm at saka sa ehe, sa axle natin, axle sa likod. And then next natin ay yung ating brake lever. Ayan, nag-order tayo ng RC19 Brembo. Copy lang to, copy. Ayan, nasa 6 kulang 700. Ayan, RC ano ba ito? RC191 ba yun? Ayan. So ito yung gagamitin natin. May isang pump siya. So, dito siya nilalagay. May hose. May hose. So Brembo Racing. Ayan. Tapos ito yung kanyang mga gamit. Ito yung clip, nandito na rin. So around 600 plus ito. 699 parang ganyan. Tapos kanina, yung pala, ito pang isa pa pala. Ito, nag-order din pala tayo ng rim, syempre yan. Kasama yung rim ito. Ang order din sana natin ay Tycoon o Tycoon yata yun. So naubusan ng silver, wala tayong makuhang silver. Kaya ang ginawa ko, nag-order ako ng Sayan na lang, Sayan. So yung mga SDR kasi sobrang mahal, hindi natin kakayanin ganun. So ang ginawa natin, nag-order lang tayo ng Sayan brand. So ito kasi quality rin naman to, magandang klase na rin to. Sayan brand. 1.4 yata to. Ayan, quality na rin, premium quality na rin. Ayan. So upon checking, kung ganda rin ng packaging nila, walang gas, walang bengkong, tapos ang ganda ng appearance niya. Ayan. So ngayon ipapaalay natin to. So binilad ko lang lahat muna yung mga pyesa na dumating para bago ko siya buuin ay na-itemize natin. Ang kulang na lang dito ay sprocket sa likod. Hindi na ako magpapalit ng sprocket sa nanay. Bibilin ko na lang single sprocket na lang. Kung wala akong makukuhang block sa kay boss, order na lang tayo online. Ayan, ito yung ating rim. Tapos bumili na rin tayo ng rayos. So kanina galing ako kay boss, umorder ako ng kung bumili ako ng rayos. So hinahanap ko stainless, kaso ang problema, wala tayong nakuha stainless. Ang stainless na nila puro pang likod na lang, walang pangharap. Kaya ang in-order ko na lang Yaguso na lang. Ayan, Yaguso. Tapos isang gulong na 50 60-80. Ayaw kong sobrang nipis. Di interior lang to muna mga kaduit, tsaka na ako magpapalit ng maganda. So gagawin kong 60-80 sa unahan, tapos sa likod gagawin kong 70-80 or 80-80 kung ano yung nandiyan ko muna. Saka na ako mag-set up ng magandang gulong pag medyo naka-recover tayo. So ito na yung ating mga pyesa. Medyo malaki-laki na rin yung gastos natin, pero okay lang, masaya naman tayo, worth it naman, hindi naman yan mawawala. So magagamit naman natin yan, syempre maporma pang gamitin. So yun lang mga kapatid, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. Magpapaalala muna tayo para makapag-umpisan tayo ng paggawa. Thank you very much po, God bless po sa inyong lahat. Thank you.